So mayroon po tayo ngayong breaking news mga sangkay. Talagang namang nakakakilabot itong nagaganap ngayon sa ating mundo mga sangkay. Digmaan sa Middle East. Nagaganap na po. Ito po ay malala ngayon mga sangkay kumpara sa nauna. So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. So ngayon, pandaigdigang balita po tayo, mga sangkay, dahil napakalaking balita nito. Hindi ko na nga alam kung alin ang uunahin ko, mga sangkay, kasi napakaraming balita, both international and local. No? Dito sa bansa natin, ito pong mga balita tungkol po sa politika, napakarami din. At sa ibang bansa naman, mga sangkay, ang dami din po talagang nagaganap ngayon at nakakahilo kung ano po ang unahin. Pero ito po ay mahalaga ngayon, mga sangkay. Global news po tayo. Iran versus Israel. At ngayon, mga sangkay, all out na po ito na nangyayari. Ang tanong ko nga, makikialam na ba dito ang Russia at Amerika na posibleng umabot ito, mga sangkay, sa ikatlong digmaang pandaigdigan na matatawag po na all-out nuclear war. Nako, mga sangkay, pambihira. Anyway, bago natin pag-usapan yan, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung hindi ka pa po nakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan. I-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay. Alam nyo guys, masasabi po natin na natutupad po talaga ngayon kung ano ang nakapropesiya sa Biblia. So, ngayon mga sangkay, yan nga po, naka-red alert ang buong Israel at both Iran, mga sangkay, no? Itong Iran, ito po ay Persia. Yung kung babasahin po natin ang kasaysayan ng buong mundo, ang Iran po ay ang Persia. Nagpalit lamang po yan ng pangalan, mga sangkay. Ngayon, ito po ang nangyayari, naka-red alert dahil nga po sa nangyayari na gulo ngayon sa Middle East. Kasi nga po, ayon po sa report, yung nuclear facilities ng Iran ay nilusob na po ng Israel. So yan po yung nagaganap ngayon, mga sangkay, doon sa Middle East. At dahil dyan, nagkaroon po ng gantihan. At kababalita lamang po, mga sangkay, ang Iran ay nagpadala ng sandamakmak na mga drones na siyang papunta o pumunta na nga po sa Israel. Pero alam naman po natin, mga sangkay, ang Israel, meron po silang mga panangga. Pero magastos po yan, mga sangkay, kagaya po ng Iron Dome. Medyo magastos po yan at very expensive po kapag ginagamit yan. Pero mayroon pa po silang isa, mga sangkay, at hindi ko alam kung ito po ay nagagamit na ngayon. High-tech naman po ang kagamitan ng Israel, pero nakakilabot itong nangyayari. Mga kababayan po natin dyan, mag-iingat po kayo ha. Delikado ang sitwasyon. Paalala lang, kung mayroon po kayong mga gathering sa labas, pumasok po kayo sa loob. Ang Israel, by the way, mga sangkay, mayroon po silang mga tunnel, mga shelter po yan. Bawat bahay, mga sangkay, mayroon po yan sa ilalim na part na pwedeng pagtaguan ng lahat ng mga nakatira doon. Kaya, safe po, mga sangkay, no? Hindi po gaano silang madadali dito. Maliban na lamang po kung magkakaroon po ng all-out na digmaan. Though, ito na nga po, all-out na po ito, mga sangkay. Ibig sabihin, kung talagang pupunta na po sa Israel, itong Iran. Ayan, no? Ito po ay kalat na kalat ngayon sa international. Pinag-uusapan po talaga. At ito na nga, mga sangkay. Ayon dito, Israel struck nuclear, inatake ng Israel ang mga nuclear sites. Hindi daw po yung mga walang kamalay-malay. Mga civilians, hindi po yun, mga sangkay. Ang pinunteriya nila ay mga nuclear sites kasi nga po, delikado daw po yun sa part ng Iran. Pero ang Iran, nagpadala ng drones papunta po sa mga hindi naman kasama sa digmaan. Ibig sabihin, yung mga tao doon
na hindi dapat sila kasali. Ito yung pinuntirya ng mga drones ng Iran. Ayan po yun mga sangkay. Ito po yun. Ayan. Hundreds na Iranian drones mga sangkay. At hanggang ngayon, nagkakaroon po ng matinding gantihan ang dalawang bansang ito. At meron po yung mga nakapaligid dyan mga sangkay sa Middle East na ayaw po sa Israel ay muli na naman pong nabuhay. So, palala ng palala ang sitwasyon na ito mga sangkay. Ayan po, Israel is on high alert. Ayan po. Air defense systems are fully activated. So ngayon, hindi po natin alam ano ang posibleng mangyayari. Pwede bang umabot sa World War III ito? Well, lahat po ay posible mga sangkay. At ito nga po, itong si Iran, nagsalita po, binigyan po ng 60 days. Binigyan po pala ng 60 days ang Iran. At ngayon daw po umabot na po ito ng 61 days. Kung kaya't mga sangkay, itong Iran, ito na nga po, naganap na po ang hindi magandang pangyayari. Dahil ang Iran daw po ay hindi nakisama sa gustong mangyari ni Donald Trump. So ito na po yun mga sangkay, kinakaharap na po nila yung talagang namang matinding pag-atake ngayon ng Israel. At ayon po sa report, ito, nagdeklara na daw po ang Israel ng emergency, state of emergency. Matapos po ang ginawang pag-atake sa Iran, mga sangkay. Grabe itong nangyayari ngayon. Ito, tingnan po natin. Ito yan, oh. Ito yung ganap sa kanila ngayon. Ang bihira. Oh my goodness. Alam nyo, masasabi, ayan po, tingnan nyo, mga sangkay, ito. Ayan, oh. Akala nyo, mga Christmas lights po yan. Hindi po. Yan po ay aktual na nagaganap ngayon sa Israel. At ito ay ilang oras pa po. No, mula pong nadeklara ang all-out na digmaan na ito mga sangkay. Ngayon, mas malala pa po ang nangyayari kaysa dito. Yan po, grabe. Grabe itong nangyayari ngayon sa pagitan ng dalawang grupo, dalawang bansa. Persia or Iran, laban po sa Israel. Ngayon, kung titingnan naman po natin kung sino talaga yung may kapasidad dito na manalo. O, tingnan po natin. Israel versus Iran. Yung military comparison, mga sangkay, tingnan po natin. O, ayan. Israel versus Iran. Pagdating sa active personnel, ang Israel mayroon pong 170,000. Pero ang Iran mayroon pong 610,000. So, ang dami. Mga sangkay, mas marami sa Iran. Yung mga active po ito na sundalo. Pagdating naman po sa reserve, mas lamang ang Israel ng kaunti. Meron po silang 465,000. Ang Iran meron pong 350,000. Sa paramilitary naman, meron pong 35,000 ng Israel. Samantalang napakarami naman po sa Iran dahil 220,000 po ito. So, pagdating naman po sa mga gamitang pandigma, total aircraft ng Israel, 611. Ang Iran, meron pong 551. Fighter aircraft, meron pong 240 ang Israel. Ang Iran ay 188. Special mission aircraft, meron pong 19 ang Israel. 10 naman sa Iran. Dedicated attack, meron pong 38 ang Israel. 21 naman sa Iran. Transports, 13 sa Israel. Meron pong 87 ang Iran. Trainer aircraft, meron pong 159 ang Israel. 103 lamang po ang Iran. Aerial tankers, meron pong 40 ng Israel, 6 naman po sa Iran. Helicopters, lamang pa rin pong Israel, 147, 128 lamang po sa Iran. Attack helicopters, meron po ang Israel 48, 13 lang naman po sa Iran. So dito naman, mga tangke, meron pong 1,300 ang Israel, lamang naman ng Iran dahil meron po silang 1,713. Armored vehicles, meron pong 35,985 ang Israel, 65,825 naman po ang Iran. Self-propelled artillery,
mayroon pong 352 ang Israel, mayroon naman pong 392 ang Iran. Told artillery, mayroon pong 171 ang Israel. Sobrang dami sa Iran, no? 2,070 ang Iran. Mobile rocket projectors, ang Israel mayroon pong 183. Ang Iran po ay mayroon pong 1,517. Napakarami mga sangga. Ito po yan, no? Pambihira. Grabe itong digmaan ngayon. Fleet strength naman po, ang Israel mayroon pong 62. Ang Iran naman po ay may 107. Sa frigates naman, wala po ang Israel. Bokya, ang Iran mayroon pong 7. Corvettes naman, meron po ang Israel 7, ang Iran may 3. Submarines, ang Israel ay meron pong 5, samantala ang Iran, napakarami, 25. Patrol vessels, meron pong 46 ang Israel, 21 sa Iran. Mine warfare, wala po ang Israel, Bokya ang Iran, meron pong 1. So kayo na po ang bahala, mag-isip, sino nga ba ang mananalo sa dalawang bansang ito. Pero ang isa sa nakakakilabot na pwedeng mangyari, yung World War III. Kasi pag nagkampihan na po, pag nakialam na po ang Amerika at Russia, alam niyo na po kung saan tayo pupunta. At we know naman kung ano po ang tinatayuan ngayon ng Pilipinas. Mayroon po tayong Mutual Defense Treaty sa Amerika. Kapag nangyari itong digmaan, posibleng madamay po tayo. Kung mangyayari ang World War III. Well, mag-iingat po mga kababayan na nasa Middle East. Kamusta po ang inyong kalagayan? Comment down below. Pambihira itong nangyayari ngayon. Anyway, mayroon po tayong YouTube channel, Sangay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.